Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha. May mga endorsements si Sir Alden dito pero unahin natin to. Yung nag-post kasi ang GMA about dun nga sa nabanggit ni Sir Alden kahapon no, na movie or projects this year mga kasers na dalawang movies no. Ang post ng ano dito ng GMA ay Alden Richards mapapanood muli sa pelikula at teleserye. So ibig sabihin meron siyang teleserye. Kasi maliban dun sa movies na nabanggit niya ay teleserye. So, ito yung aabangan din natin mga kasembrers kasi medyo nalito ako dito ng konti kasi pelikula at teleserye pero nabanggit ni Sir Alden kagabi ay movies lang. So, meron palang teleserye pa. So, grabe kaya ni Sir Alden ito na ilang buwan na lang ay end na ng 2025 no kasi this year ang sabi niya. Pero abangan natin ito mga kasembrero. So sana din naman na kahit magsulo na lang siya no, kahit na wala ng leading lady dito mga kasembreros, wala na silang ipasok na Miss Sanya Lopez no. With all respect naman po kay Ma'am Sanya Lopez. Or kahit na siya na lang mag-direct sa isang teleserye for example, kapag hindi si Ma'am Catherine ng pero kapag nagtambal talaga sila, nako, talagang ito masabi na basag lahat ng record sa teleserye at drama series ng ABS-CBN at GMA sa kasaysayan mga kasembreros. So ito rin ang inaabangan ng lahat. So yung sa movies niya, fingers crossed, pero yun nga, no, posible ang sequel ng Hello Love Again. Pero nga, kasi kahit na si Direk Cathy, nung tinanong siya ng sequel ng Hello Love Again ay sabi niya, we're not closing any door, no? Kasi anything is possible kapag may magandang storya, no? Kasi ang mga writers natin talagang grabe, no? Si Ma'am Carmi Rimundo at saka si Ma'am Cristel San Miguel, mga kasembreros, talagang sila yung main authors, no? Ng Hello Love Again, mga kasembreros. So, at saka Hello Love Goodbye, no? Talagang ibang klase. So, kayang-kaya nilang gumawa, mga kasembreros. Nasa process na yan, talagang it takes time, mga kasembreros, yung mga projects na ganito, no? Pero kung gusto talaga ay merong paraan no kasi nga ay hindi naman bulag ang management sa tandem ng Kathleen na walang makakadaig mga kasembreros. Grabe no. Kapag si Sir Alden talagang si Ma'am Kathleen nagtambal dito talagang babasagin lahat ng records at saka mga ratings mga kasembreros ng tawag dito ng teleserye sa kasaysayan ng Philippine television. So, pero abangan pa natin yan mga kasembreros. Medyo na-intriga ako no sa post ng GMA na yun nga no, teleserye at saka pelikula. So, akala ko kasi dalawang movies lang yung gagawin ni Phenomenal Box Office King mga kasembreros. And then ito, another blessing ito mga kasembreros ni Pops Alden, grabe. Ang Hungry Pita ni Pops Alden mga kasembreros ay meron na namang bagong branch no sa south sa Quezon City mga kasembreros. So this is sa southern part ng Luzon mga kasembreros. So sa Quezon City, sabi niya dito, ready na ba kayo or ready na kayo? The Hungry Pita is finally opening its South Triangle branch this August 18. So malapit na, 4 na araw na lang mga kasembreros. Grand opening promo, buy 2 large shawarma, get 1 free for only 150 pesos mga kasembreros. So buong araw yung kanilang promo sa August 18 mga kasembreros. So ang address nila ay Yusua the Second Staff or Stall, FS1 79 Timog Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Yung landmark na pwede niyong puntahan doon ay Pure Gold no sa Timog Avenue mga kasembreros. So grabe no, kaliwat kanan ng investments ni Pops Alden mga kasembreros. Talagang isa siyang inspirasyon no ng mga kabataan at ng kagaya nating nangangarap din mga kasembreros and mga Kathdinatics. So keep up the good work no, more blessings pa kaya Phenomenal Box Office King mga kasembreros. And then ito, may isang fan dito na nagpa-picture. Hindi ko lang kung fan, ito yung director. Parang director yata ito mga kasembreros no, pero nag-post siya dito ng kasama sila ni Pops Alden mga kasembreros about sa kanyang out of order nga na pelikula mga kasembreros. If I'm not mistaken, parang malapit sa kanyang puso or kasama rin nila sa film industry mga kasembreros. Pero si Sir Ferdy Lapuz, si Sir Ferdy Lapuz po ito nag-post mga kasembreros 2 days ago pa, pero
Ngayon ko lang kasi or kanina ko lang kasi nakita mga customers. Another film festival for Alden Richards, Out of Order. So, kasi 2 days ago, late na post, kasi yung Out of Order na film festival niya ay nung nakaraang buwan pa mga kasumberos, di ba? So, baka late na ito na tapos, ang nakatag dito is Tisoy AR, Alden Richards, Mona Coles, Mayuga, yung nakatag dito mga kasambreros. So, pero ang pagkakaalam ko, kasi kung Out of Order Film Festival or another film festival, so, baka may abang tayo na ipapashowing or may aatinan or kasali ang Out of Order na pelikula ni Sir Alden mga kasambreros after ng kanang sa Vietnam. So, ito yung pagkakaintindi ko dito, no? May another affiliation or parang invited yung si Pops Alden mga kasembreros dun sa sa film festival. Pero aabangan natin yan mga kasembreros ha. And then ito, sobrang kulit ito kasi parang nag-throwback ng isang Kathleen admin mga kasembreros. Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Hansi. Nakalimutan ko ang ibang pangalan dito. Pero time pa ito ng parang picture taking nila sa airport mga kasembreros, if I'm not mistaken, ay papunta sila ng California mga kasembreros dito. So ito po ay picture ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden during the promo nga or during the shoot or a promo mga kasembreros ng Hello Love Again. So if I'm not mistaken sa shoot ito na tayo mga kasembreros. So correct me if I'm wrong po, no? Pero mga random ito sila, parang mga Filipino citizens yata sa Amerika ito mga kasembreros, no? Or sa Canada, mga kasembreros. Pero yun, isa sa mga parang na kuha ko dito is Hansi Fernandez or Hernandez, something like that mga kasembreros. And then ito, no, nag-post ng isang Catherine admin, no? Sobrang ganda ng Catherine dito. Naka-microphone siya, tapos kulay blue yung kanyang damit na may flower. Tapos may mga piercing siya mga kasembreros, no? Pero medyo bata-bata pa si Ma'am Catherine dito, no? If I'm not mistaken, 2022 or 2023 mga kasembreros. To 2023, no, yung kanilang breakup mga kasembreros, November 31, November 30 or December 1, 2023 mga kasembreros. Tapos, akala natin hindi na kayang gawin yung Hello Love Again kasi nga after the breakup, July, nag-start sila, no? Or parang May yata or June. Tapos start ng conference or press con, new movie alert. Tapos nga July, nag-start sila ng shooting mga kasembreros sa Canada. So yun pala yun. So, pero medyo matagal na itong picture niya mga kasembreros. Tapos yung isa dito ay nakaupo siya. Sobrang elegante. Sobrang elegante niya. Phenomenal box office queen mga kasembreros, no? Sila yung tandem na alam mong diamante at saka very precious mga kasembreros pag Kathleen ang pag-uusapan. Yung halaga nila ay hindi man sila nagmamayabang pero diamante, no? Kumbaga pa very precious ang kanilang halaga, kung kaya hindi nakapagtatakang umabot ng 1.6 billion mga kasembreros. Para sa akin 2 billion ngayon, no? Yung income ng kanilang movie na Hello Love Again mga kasembreros, grabe. Pag sila nagtambal talagang bumabasag ng mga records mga kasembreros. Pero in the meantime ay antay lang tayo ng mga further announcements ng mga networks. Alright, so naman po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay panginoon natin ng Word of God. Isang maulang gabi sa ating lahat mga kasembreros na umuulan po dito sa amin. So, sana po ay panginoon natin ng Word of God and blessed evening po sa bawat isa. August 14 na po ngayon at Thursday po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Kayamanan sa Kadiliman. Bakit kaya ganito? Isaiah 45 verse 3, I, God, will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Grabe. That you may know that I, God, the Lord who call you by your name, the God of Israel. Grabe mga kasembreros. Yung general concept or general thought nito mga kasembreros, ito yung concept or yung truth or yung katotohanan na kahit na may masama nangyayari ay po pwedeng i-turn into good ng ating Panginoon. So, from bad or original na pinagmulan or pangyayari or isang object mga kasembreros ay kaya niyang gawin sa ikabubuti natin. So, naunawaan po ba natin mga kasembreros? So, ganito po yung concept nito mga kasembreros or the truth behind yung verse na ito mga kasembreros, na kahit na
kayamanan mula sa kadiliman, parang aagawin niya ba yung kayamanan or yung bagay na iyon tapos ibibigay sa iyo mga kasembreros. So ganun po ka-powerful at ganun ka-amazing, no? Nakakamangha mga kasembreros at wonderful ang ating makapangyarihang Diyos, no? Ang verse na ito, Isaiah 45 verse 3, ay napakagandang reminder po sa atin ng pag-ibig ng Diyos na desire talaga niya na i-bless ang tao. Hindi niya desire at hindi niya ikinakatuwa mga kasombrero sa tao ay paparusahan, tayo ay pahihirapan, tayo ay bigyan ng pagdurusa parati. So, kagaya ng tatay, kagaya ng nanay na hindi naman nila ikatutuwa na bigyan parati ng problema at saka gawain ang kanilang mga anak na burden or bigat mga kasembreros kasi as much as possible nga parang ayaw bigyan ng magulang ng ng tinghati ang kanilang mga anak kung kaya nila, sila na lang ang gagawa mga kasembreros. So ganun na ganun po ang Diyos natin, and ang Diyos dito ay nagsasalita ng treasures of darkness and hidden riches na nag-indicate po ng may mga blessings at saka provisions mga kasembreros na nag-aantay sa atin na sometimes akala natin masama, akala natin problema, akala natin trial, akala natin ay yun na yung katapusan natin or yun na yung yung end of the world natin or dead end natin mga kasembreros ay parang baka ma-overlook lang natin at ma-misunderstand na ito pala ay blessing mula sa Panginoon. And meron nga kanta na what if yung blessing ay magmumula or parang will come from disguise or will come from the tears, yung maiyak natin sa bawat gabi sa ating pag-iisip na masyado tayong problemado. What if yung blessing ay doon pala manggagaling, no, sa mga trials natin at saka circumstances sa buhay na akala natin ay wala ng solusyon. These treasures signify God's ability to provide for our needs even in times of trouble or pain. So kagaya na mention natin mga kasembreros. And the hidden riches also symbolize God's knowledge and wisdom, which sometimes come from experiences that may not seem beneficial at first. So hindi siya beneficial sa una. Parang isipin mo, ano kaya to? Ano ba yan, Lord? Sunod-sunod naman, parang kinakatuwa mo naman at masaya ka pa na binibigyan ako ng challenges, ng problema, kaliwat kanan. Pero when we trust Him, so yun kasi yung sekreto mga kasembreros naman ng palataya. At kagaya natin mga kasembreros na titiwala sa Panginoon na whatever happens, whatever circumstance that may come along our way, we should trust and believe in Him. Sa pagtitiwala natin along the way, along the journey, we will discover that His promises are always true, and because He calls us by name, we are acknowledged as His beloved children. So, ang yung tatay natin, di ba, tinatawag tayo, nanay natin, kaibigan natin, o kung sino man dyan, tinatawag tayo sa ating pangalan, di ba? So, yung pagtawag na ito ay parang personal, okay? Personal ang atake ng Panginoon sa atin mga kasembreros. Kasi nga alam niya tayo personally, itinatawag nga niya yung bawat bituin sa kanyang pangalan, how much more tayo na mga beloved children niya mga kasembreros. And ang statement na ito nagre-remind sa atin na yung katotohanan na ang Diyos natin ay gusto niya ng personal relationship, gusto niya ng personal connection sa atin, tayo lamang po ang inaantay. At inaantay ng Panginoon mga kasembreros na magkaroon ng oras sa kanyang salita, sa pagbabasa ng kanyang Biblia and so on. He knows us personally. It is the personal relationship that allows us to rely on God for guidance and abundance. When we think about treasure, we typically imagine something rare, valuable, and to be sought after. God assures us that not only does He have access to treasures beyond our understanding, but He is also ready to share those gifts with us, His children. So, nagpapatunay din ito, yung verse na ito mga kasembreros, Isaiah 45:3, nagpapatunay na ang Diyos natin ay may mga hidden treasures na hindi natin alam at hindi pa natin nakikita mga kasembreros. May verse nga sa Ephesians na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nakikita ng ating hindi pa narinig ng ating mga tenga, hindi pa natin naunawaan mga kasembreros ng ating mga mind kung gaano ka lalim at kadakila ang mga bagay na ipinrepare ng Panginoon para sa atin. Inihanda niya para sa mga nagtitiwala at umiibig sa Kanya. Grabe, no? Alam niyo, napaka kung kayang gawin ng Panginoon ang vast universe, yung mga constellations, yung galaxies, yung universe in general, mga planet system, no? Talagang
walang imposible sa kanya mga kasmeros. He can do all things, no? Miraculous, wonderful, and amazing things mga kasembreros. Mapapasabi ka na lang na supercalifragilisticexpialidocious, no? Very awesome and very wonderful. So, ang context dito sa Isaiah 45:3 ay ito yung chapter na kung saan ay ang Diyos, no, ang Diyos ng deliverance at saka pagliligtas sa mga kasembreros at provision at restoration. Ito yung time na nire-restore niya yung bansang Israel mga kasembreros, na sinasabi niya na I can do impossible things, and that's actually my number one agenda, yung gumawa ng imposibleng mga bagay so that many people will believe. So we see here that God's involvement in our lives is not just during times of prosperity, but also during our struggles. This powerfully affirms that God does not abandon us in our darkest hours. Instead, He may reveal His plan to us in the most unlikely circumstances. So baliktad, kapag ang tao iniisip na parang iniwan sila ng Panginoon sa darkest moments, down moments nila, sa sad moments nila, sa challenging moments nila. So, baliktad po mga kasembreros. It is, or in that particular time pa nga talaga, magsasalita at saka ipapakita ng Panginoon yung kanyang kayang gawin at saka dakilang plano para sa atin. Only when we trust and believe in Him in faith mga kasembreros. So, ganun po ang sekreto talaga. Sa down moments, sa up moments natin, no, talagang magtitiwala at hindi natin dapat iniiwan ng Panginoon. Sometimes we need to let God control the remote control and manibela mga kasembreros, no, para po tayo ay panatag, kasi kapag tayo minsan ang nagda-drive at nagko-control sa manibela, hindi natin alam kung saan pupunta, ano ang direksyon, but when we allow God to control instead, mas alam niya because He knows exactly. Because Diyos siya mga kasembreros, as simple as that. So, yun nga, no? The treasures of darkness signifies that there are blessings hidden away, waiting to be discovered. So, ang dami, no? Ang Diyos natin ay agenda niya at saka business niya mga kasembreros, at kinakatuwa niya yung tayo po ay pagpalain. So, tayo lamang po ay naantay. Additionally, God wants us to recognize His hand within our lives. He calls us personally, indicating that He desires a relationship rather than mere transactional interactions. So kung kaya ang mga tao gusto niya sana na hindi religious kundi godly. Magkaiba yung religious ka, religyoso, kaysa sa maka-Diyos mga kasembreros. Ang religion, pag religious ka, active ka lang sa simbahan, no? Kapag nasa bahay na or nasa ibang instances, nasa ibang lugar, parang hindi ka na active mga kasos, because walang personal connection, walang personal relationship at closeness sa Panginoon mga kasos. Ganun po ang pagkakaiba. Malaki talagang pinagkaiba mga kasmeros ng godly sa religious, kasi alam natin yung procedures, alam natin paano gawin sa simbahan, ganito, ganyan, no? Ano yung dadamit, ano yung... Pero kapag personal attachments, personal connection, personal prayer, personal time, personal Bible study, ay wala na. So parang nawawala ng gana because they are used to do yung ano lang, no, yung procedures, yung religious procedures mga kasos, but not exactly kung paano in-nurture ang personal relationship sa Panginoon mga kasos. And ang verse na ito ay nagtuturo talaga sa atin ng ano, no, sa ating final thought, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan talaga ng pagtitiwala during challenging moments mga kasembreros, kasi merong ups and downs talaga kahit sino ka pa, no, even Sir Alden Richards nga, di ba? So inamin talaga yung pinaka down moment niya mga kasembreros sa buhay niya, na kahit naisipin natin, no, bilyonaryo, sikat mga kasembreros, no, humble, lahat niya yata nasa kanya mga kasembreros. Pero dito natin makita talaga na he also trusts God mga kasembreros and believes God sa lahat po ng seasons ng kanyang buhay. So kung kaya tayo din, maging Sir Alden ay example, siya nga, di ba, na mayaman na, halos lahat meron na mga kasembreros, pero nagtitiwala pa rin sa Panginoon. How much more tayo? So dapat din talaga natin maglaan po talaga ng panahon sa ating Panginoon by reading His Word, no, by studying His Word mga kasembreros sa Biblia, and prayer mga kasembreros sa gabi, and church, no. Talagang intentional, no, talagang intention po natin mga kasembreros na maglaan po ng panahon sa ating Panginoon. Alright, so yun naman po sa ating Word of God, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala parati sa Panginoon, that He can do impossible things and He can give us treasures even from the darkness mga kasos, no, mula sa kadiliman,
ay may kayamanan mga kasembreros. So yun lamang po sa ating Word of God, and sana po ay pagpalain pong bawat isa. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.